Yan. Magandang gabi po muli sa ating lahat mga kapatid, and happy Sabbath po to everyone. Purihin po natin ang Panginoon sapagkat muli ay nakatipon-tipon tayo sa gabi ito sa loob ng aming araw na tayo ay nagtrabaho at ngayon ay narito tayo sa kanyang simbahan bilang tanda ng kapahingahan. At bago po tayo mag-awitan, ay nais ko pong samahan niyo muna ako sa isang maikling panalangin. Ama namin banal ng tahanan ay sa kaitaasan ng mga langit, sa mga oras na ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa kanyang araw ng pag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon, dinala niyo kami na ligtas sa tahanan at sa mga oras na ito, Panginoon, aming pong hinihiling naway ang iyong banal na presensya na siyang mauna, samahan kami Panginoon sa pag-aawitan kasama ng iyong mga banal na anghel. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming sinasama, hindi at dinadalangin sa ngalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. At sa una po natin awitin, You Lead At Me, choosing 369, You Lead At Me.
Para po sa ating opening song, All the Way, Church Hymnal 343, 343, All the Way. So ayan, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At happy Sabbath po. Yan, purihin po natin ang Panginoon na sa gabi nito sa pagkaman pagod ang buong sa linggo natin, ay narito pa rin tayo sa ating bahay-sambahan ngayon upang patuloy na maglingkod sa aming pinakaman. Sa oras po ito mga kapatid ay akin pong babanggitin ang mga may bahagi sa gabi nito. At ang muna po sa ating pagkakamitan ay pinangunahan po tayo ni Sister Edna Namo. At ang opening song po, All the Way, sinundan ko ito ng pabungad ng panalangin na pinatalog sa atin ni Sister Myra Danis. Sa gabi nito, mga kapatid ay
tayo ng dalawang mensahe. Ang unang mensahe po ay sa pamamagitan ng awit na ipagkakaloob po sa atin ni Sister Winnie Ranes. At message po na magagaling kay Sister Luna Salazar. Closing song and closing prayer. Ito po ang pagkakasunod ng ating programa ngayong gabi na away pangyayari ay sa akin na lang.
Amen. According to the song, the willingness of surrender to the Lord, the willingness of consecration, the consecration of soul, committing your life to God. Amen, mga kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat at happy Sabbath. Pag nakikinig po ba kayo, pag nakikinig po ba kayo sa suppose na ating mga speaker ay nakakaramdam din po ba tayo ng kaba as nakikinig? Okay, nakakaramdam po ba tayo ng kaba? Hindi po tayo nakakaramdam ng kaba. So ako minsan, kinakabahan ako kasi sometimes na isip ko, bakit po kinakabahan na? Kasi nga po, baka hindi ko catch up yung true essence ng message na gusto iparating ng Panginoon. For me po, nakakakaba siya. Ayan. So, okay po ba ang lahat? Masaya po ba ang bayan ng Diyos? Of course, masaya. Alam ko po masaya po tayong lahat dahil nagkaroon po tayo ulit ng pribilehiyo. Isa pong malaking privilege na magkakasama po tayo ulit ngayong gabi. And of course, I am grateful na ako po ngayon ay ginamit ng Panginoon upang makapaghatid ng salita, holy message na gusto iparating sa ating lahat ng Panginoon. Itong message na po ito ay short na at hindi lang po siya para sa inyo, kundi para sa iyo, para sa akin, para po sa atin po lahat. So, nag-prepare po ako dito and meron po akong title na pambungad sa inyo. It is Growing with Jesus. So, Growing with Jesus is very common na title or very common na message natin po narinig. So, I hope na everyone will be motivated and will be reminded po. Kasi alam ko po, lahat ng message po na narinig po natin ay palagi na po natin narinig. Very common na po yun sa mga pandinig natin. So sometimes only the willingness to listen, willingness to accept the message. Kasi minsan, ako nga po minsan pag nagsuscroll ako sa Facebook at may naman na po na, mga Bible verses, yes, yung mga short messages, minsan scroll ako agad kasi narinig ko na yan, di ba? So, it's about the willingness kasi hindi po palagi ay sabihin mo sa sarili mo, yes, alam ko yan. Pero kailangan po palagi tayo na-remind at naiisa-isa, naihiman din po yun sa atin. So, ako po sa inyo pakilala yung memory text natin ngayon. Gusto ko po, kasi gusto ko sana mag-prepare ng presentation dito. Kaso lang, I did not have the time to prepare. So, I was very busy po kasi talaga. Just imagine na lang po. Imagine na may hawak kang seed, maliit lang siya na seed. Tapos, itanim po natin. Itanim po natin siya sa ilalim ng lupa. Yan, itatanim po natin siya. Ngayon, yung seed na po yun, imagine it as you. Yan. Imagine po natin na yung buto na po yun na tinanim natin. Nilagay natin sa ilalim ng lupa ay tayo yon, ikaw yon. Ngayon, makikita ako, ikaw ang seed na tinanim sa ilalim ng lupa, makikita mo lang ay darkness. Diba? Kasi nasa ilalim ka lang ng lupa. Darkness. So, mga kapatid, tayo po kasi, mga mananampalataya or mga anak ng Panginoon, ay meron po tayong pinagagalingan. Galing po tayo sa pagiging isang bunga. Tama po ba? Nanggaling po ba tayo sa pagiging isang bunga? Kasi personally, nanggaling din po ako sa pagiging isang bunga. Bunga po ako ng father and mother ko sa kanilang pananampalataya. And dumaan po ako sa nung dalaga ko dati. Dumaan po ako sa wala akong problema sa pananampalataya. I mean, I was burning. Diba? Ako po ay
yung apoy ko ay maalag talaga. So, wala akong sabi na weaknesses. Sasabi ko sa sarili ko, wala akong weaknesses. Hindi ko ano yan, wala lang yan. Hindi ako makikisod sa ganyan. Hindi ako makikina sa ganyan. Kasi bunga ako eh, di ba? Kung bunga ng mangga, bunga lang ako ng mangga. So, wala akong pakialam kung ano mangyari dyan sa ugat, ano mangyari kila pa ako. Wala akong pakialam kung ano mga problema nila. Kasi nga, di ba? Bunga ako, anak ako. So, ikaw po, pag isang bunga, syempre, dumadaan po tayo sa pag napitas ka na, so ibig sabihin, may sarili ka ng mundo, may sarili ka ng mga desisyon sa buhay mo. Then, bilang isang bunga, ay pag kinain ka na, let's say, kinain ka na, nakain ka na, ay magiging buto ka na lang. Di ba, magiging buto ka na lang. Tapos yung bibigyan din buto ng mangga, and then, i-set aside yun or itatanim na po natin. Ngayon, yung tinanim po natin ng buto ng mangga, hindi po yan siya basta-basta bubunga na lang agad eh. Di ba, mayroon po yung mga process, I'm na expert at pagtatanim. Pero, very basic na demonstration po natin. Yung, syempre, yung, ano po, yung mangga na tinanim natin, magdadaan po ba yan siya agad? Di ba, hindi po. Ang mangyari po niyan ay mag-root po muna siya. Di ba? Mag-root po muna siya. Then lalabas siya unti-unti. Di ba? Magkakaroon siya ng foundation sa ilalim ng lupa. Tapos lalabas siya unti-unti. Tama po ba? And then, mabibiyak siya. Bago po siya magiging small na tree. Okay. So, habang sa ilalim po tayo ng lupa, kasi ako yung dalaga ko, yes, I was free, di ba? Wala kong kahinaan. Yes, there's my husband, nung mga dinatatanong ko kami, hindi, yes, nagjo-joke po kami sa isang bahay, little background. Nung sa isang bahay po kami, naalala ko, nagjo-joke kami, so nagtatawanan kami. So, as you know, I'm a very, very happy person. Then, syempre, yung mga joke, tinatawanan ko, then yung husband ko ay bigla siyang humarap sa akin. Sabi niya, tinanong siya sa akin, sabi niya, Luna, may tanong ako sa'yo. Sabi ko, grabe ka naman kuya, seryoso ka agad. Sabi ko sa kanya, sabi niya, hindi, may totoo, may tanong ako sa'yo, seryoso ka. Sabi niya, sabi ko, tumatawa pa rin ako, syempre, kasi ba nag-joke kami, tapos bigla siya seryoso. Sabi ko, oo kuya, ano yung tanong mo? Sabi niya, bilang isang Kristiyano, ano yung mga kahinaan mo? Ayan. Tayo po ba mga kapatid, ready po ba tayong sumagot pag tinanong po tayo kung ano yung kahinaan natin? So bilang isang Kristiyano, ano daw po yung kahinaan ko? I was thinking. Sabi ko, wala man akong kahinaan. Sabi ko, kasi madami akong mga pero never pa sumagi sa isip ko na, ay, nagbabackslide ako. Hindi na ako magsimba dyan. Diba? I have the courage to greet the person who yung nakit sa akin. Yung person na sinuntan ako ay kaya ko pa yung harapin at kumustahin at yakapin. So, wala lang sa akin baliwala. So, ngayon naging buto lang po ako. Yung pagiging bunga ko ay dumaan po ako sa process na pagiging buto at pinatuyo po ako at dumaan na rin po ako sa pagiging buto na tinanim sa ilalim ng lupa. So, naranasan ko po yung remember po, hindi po yung isang beses lang naranasan natin sa buhay. So, dumaan po ako sa tinanim na ako sa ilalim ng lupa. Everything is darkness. Even tingin ng kapwa ko ay may isip sa aking masama, di ba ganon? Naranasan po ba natin yan? Yung tipong akala mo, pag may nag-uusap-usap, ikaw na yung pinag-uusapan, dumaan po ko sa ganyan. So, may mga tanong po tayo sa sarili natin, why is this happening to me? Diba, bakit nararamdaman ko to? Bakit naranasan ko to? Why did you, tanong sa Panginoon, or mga kami magtanong po sa Panginoon, why did you bury me? Bakit mo ko tinalim? Bakit mo ko nilibing? Why did you bury me? Bakit mo ko nilibing? Diba? Pero, ito na po yung natin, yung memory verse po natin. Ito po ay matatagpuan sa John chapter 13, verse 7. Ito po. Ang little background po ay, ito po yung
sa verse 6, lumapit si Pedro kay Jesus, nagtanong siya kay Jesus, sabi niya, Panginoon, hugasan mo ba ang aking mga paa? Ayun, yun po ang question ni Pedro kay Jesus. Then sa verse 7, sumagot po si Jesus, sabi po ni Jesus ay, ang ginagawa ko ay hindi mo pa naunawaan ngayon. Ngunit, malalaman mo pagkatapos ng mga ito. Sa ibang pasalin po ay, sabi po dito ay, you don't understand what I am doing now, but someday you will. So, ibig sabihin daw po, sabi ni Jesus kay Pedro, hindi mo pa naunawaan yung kung ano yung ginagawa ko, bakit ko ito ginagawa, bakit ito nangyayari. Pero, maunawaan natin pagkatapos ay mga kapatid. So, mga kapatid, God did not bury you. Okay? God planted you. Ibig sabihin po, pag may naranasan po tayo ng mga pagsubok sa ating buhay, alam po natin yan, very aware po tayo sa mga pagsubok na mapagdadaan natin at napagdadaanan po natin. Alam po natin isipin na ang Panginoon ay nilibing niya tayo. Pinabayaan niya lang tayo. Hindi po. He planted us. Tinanim niya po tayo. Tinanim po tayo ng Panginoon or pinintulutan po ng Panginoon na mangyari po yung mga bagay na nangyayari sa atin, enable for us to root, enable for us to have a foundation. Para po tayo mamugat at para po tayo magkaroon ng foundation na kakapitan natin. And what is that foundation? Ang foundation na po yun ay yung mga realization natin na dapat kay Jesus lang tayo humingi. Although alam po natin yan, yes, as earlier na nasabi na banggit ko po ay, alam po natin na kay Jesus dapat tayo mag-cling, kay Jesus dapat tayo humawak, kay Jesus dapat tayo magtiwala. But, nagagawa po ba natin? Ayan. So, there's always realization. Palagi po tayo nagkakaroon ng realization na, ay, dapat pala talaga, binigay ko na lang sa Panginoon, dapat pala lang talaga, pinabayaan ko na lang yan. Diba? It's not happening to you. Yan po mga kapatid. Hindi po yan nangyayari sa iyo. Hindi po yan nangyayari sa akin. Hindi po ito nangyayari sa atin. Nangyayari po ito mga bagay na ito para sa atin. Ayan. Nangyayari ito po yung mga bagay na ito para sa atin. Think about the story of Joseph. Joseph was betrayed by his brothers. He was sold by his brothers, diba? Then he was lied about. Then, he was put into prison kahit wala naman siyang kasalanan. He was accused of something he didn't even do. But, God did not do it to him. Hindi yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Ginawa yung pinatulutan niya ng Panginoon, pinahintulutan niya ng Panginoon na mangyari para sa kanya. Para po sa kanya. Ayan. Kasi minsan po, kung na-realize po natin ay sometimes God is refining us in private, di ba? God is refining us in private, then He reveals us in public. Ayan. May mga silent battles tayo na pinagdadaanan, and then God will reveal it na ito yung anak ko, napagtagumpayan nito. And then, God does not look for someone to bless, mga kapatid. Always remember po na yung Panginoon po, hindi po siya tumitingin sa mga tao na i-bless niya. He's looking for someone to trust. Ang Panginoon po ay tumitingin sa isang tao na mapagkakatiwalaan niya. Di ba? He doesn't just trust you with the blessings. Hindi lang po tayo pinagkakatiwalaan ng Panginoon, o kung napagkakatiwalaan tayo, pinagkakatiwalaan tayo ng Panginoon, na hindi lang po tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon sa kanyang blessings. He trusts us with the breaking. Yan. Kaya po tayo napili ng Panginoon, pinili po tayo ng Panginoon for breaking. Di ba pag isang bread, di ba po yung nagpakain si Jesus sa 5,000 men, ay bago po niya pinigay yung mga tinapay, ay di ba, hinati-hati niya muna bago niya pinangbigay. Yes, before he multiplied the bread, he broke it. Sometimes we need to be broken to be multiplied, di ba? Kailangan po talaga natin, minsan, kailangan natin itanim bago po tayo magkaroon ng foundation at bago po tayo mamunga. Ayan. Bago po tayo maging kagamit-gamit at maging kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. So,
So mga kapatid, this is a very short message that is a reminder also na kailangan po natin willing makinig, willing mag-adapt, at willing po tayo mag-accept ng mga salita ng Panginoon, at willing din po tayo na, you go with the flow sa plano ng Panginoon para sa atin, mga kapatid. Alam ko po na lahat po tayo dito ay may mga kanya-kanya sa sariling karanasan sa kabutihan ng Panginoon. At I hope po na this very short message ay makapagbigay po sa atin ng realizations. Kahit kunti lang. We're already blessed kahit kunti lang po na meron po tayong naging realizations sa mga nangyayari po sa buhay-buhay natin bilang isang Kristiyano. So, tandaan po natin palagi na ang nangyayari po sa buhay natin ay hindi po yan nangyari lang sa atin. Nangyayari po yan para sa atin. It is for us. Okay? And maraming salamat po sa pakikinig. At aking pinapasalamatan ng Panginoon dahil alam ko po na tayo po ay lahat na bless at na-remind. Happy Sabbath po. Para po sa ating tugon sa isang magandang mensahe na ating narinig, only trust Him, Church of Noah 153, only trust Him. pinaabot po sa amin na kami po ay palaging manalig sa
inyo at kami po ay magtiwala sa inyong mga plano sa aming buhay. Nawa po ang bawat isa ay tumugon sa inyong panawagan na kami lamang po ay sumainyo, kami lamang po ay sumunod sa inyo at magtiwala sa inyo. Ito po ay ang aking